Magandang araw mga kahomies. Ngayong araw, medyo tinanghali ako ng gising. Paano ba naman kasi? Medyo napasarap ang tambay ko sa labas. Oo nga pala, hindi pa ako nag-almusal. Pero i-check ko muna kung may mga emails na dumating sa akin. Yun muna ang unahin ko. Naisipan ko palang kumain na lang ng pansit kasi tinatamad ako magluto ng aking almusal. Parang napapadalas ng pagkain ko ng pansit eh. Parang another day, another pansit na naman. Kaya heto, pupunta muna tayo sa aking paboritong pansitan. Saan pa nga ba? Eh di sa pansitan ni Victor. Oo nga pala, malapit lang to sa aming paaralan noong high school pa ako. Naalala ko tuloy itong paaralan na to. Dito nabuo ang aking pangarap. Dito rin pala ako nagkaroon ng maraming kaibigan at classmate na makukulit. Next time ko lang ikikwento, pero ngayon magpansit muna tayo. Pagpasok ko kila Victor, amoy na amoy ko na talaga ang lasa ng pansit. Kaya heto, umorder na ako ng 60 pesos. Alam nyo ba, naalala ko pa nung high school ako, ang mura pa ng pansit dito. Nasa 15 pesos to 20 pesos lang may egg na. Ang bilis talaga magmahal ng mga presyo ng mga bilihin ngayon, no? Epekto na talaga ito ng inflation sa ating bansa. By the way, huwag na natin pag-usapan yan. Sasakit lang ulo natin. Focus na lang tayo ngayon sa ating kakain na pansit. Pasensya sa mga hindi pa nag-almusal dyan ha. Kakain muna ako ng pansit. Pagmasdan nyo na lang kung paano ako kumain ng pansit. Napaka-solid nito. Oo nga pala, gusto kong ikwento sa inyo itong pansitan na to. Nung high school pa ako, nagka-cutting class pa ako para lang makakain ng pansit. Naalala ko tuloy mga classmate ko nung high school. Sina George, Paul Jan, Rodney, Vincent Paul at Mark. Umaakyat pa nga kami dyan sa wall ng aming paaralan para lang makakain. Minsan, sinisita kami ng guard. Pero wala eh, patay gutom kami sa pansit. Shoutout pala sa inyo mga classmate. Sana sa susunod, makain ulit tayo dito ng sabay-sabay. Makwento ko lang sa inyo. Alam nyo ba, ang daming pansitan dito sa amin. Pero ewan ko ba, sobrang sarap talaga nitong pansit ni Victor. Ang sarap ulit-ulitin. Hindi talaga ako nagsasawa dito. Lasang-lasa mo talaga yung paggigisa. Yung lasa ng karne, nung toyo, nung paminta. As in, lasang-lasa mo. Kaya maraming pupunta dito. Lalo na yung mga may hangover. Sobrang sarap nito pag ito yung kakainin mo para mawala yung hangover mo. At nung pagka-uwi ko, buti may nakita ko nagbebenta ng buko. Malapit lang pala ito sa Cabagan Square Park. Buti na lang talaga na pagtripan ko mag-vlog ngayon. Ay hindi pala, mag-content lang. Ay by the way, namnamin muna natin ang lasa nitong buko. Grabe, napaka-refreshing kapag gantong mainit ang panahon. O mga ka-homies, maraming salamat sa inyong panood. Hanggang dito na lang muna. Paalam!